Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre, meron na rin tayong kliyente rito sa ating shop. Isang Suzuki APB mga bossing, no? Ang issue ng ating kliyente ay hindi nag-automatic daw at nag-yellow yung tubo. Tama nga naman mga bossing kasi nga, eto na yung ating nakita. Baka may ganyang senaryo sa inyo. Ayan, no? Okay, so ang reading niya nasa 20 mababa lang, pang 19. Ayan, no? 10, 20, 30, 40, 50. Andun yung 50 natin mga bossing. So mga nasa 18. Ang high side niya 160 lampas. Okay, so ganito mga bossing, no? Ang unang dahilan ng ating pag-yelo ng dalawa. Para sa akin dalawa. Ang dahilan niya ay pwedeng thermistor sa loob. Okay? Yung pinakang thermistor hindi na siya nag-off para pahintuin yung ating compressor at hindi mag-yelo ng ganyan. Pangalawa mga bossing, pwedeng expansion valve. Hindi na nakakapag-control na maganda yung expansion valve kasi based sa reading medyo mababa para sa dual ang 18. Okay, so pwedeng nagbabara ang expansion valve pero may lamig naman sa loob. Papasukin natin yung loob mga bossing. Yan, nag-yellow yan Pero yung kanyang lamig sa loob, syempre pag nag-yellow at kung aabot sa evaporator, mababawasan din yung lamig ng evaporator. May thermometer tayo dito mga bossing at may sinasabi yung thermometer natin na ang lamig niya ay nasa 15. Ayan. Meron siya rito. Yan yung lamig. So ganito, kung halimbawa apektado rin yung lamig doon sa ating evaporator, pwedeng kaya hindi siya nagre-response ng ganong kalamig. Pero kung yung expansion valve ay nagbabara doon, hindi rin niya mapapalamig yung ating evaporator. Kaya ganito ang gagawin namin dito sa ating APB. May dala siyang thermistor. Ikakasa namin yung thermistor niya para mapatunayan natin kung mag-automatic ba siya. Pero may offer kami dito mga bossing na mag-flashing na rin, magpalit ng valve sa dryer. Pero syempre mas costing yon. Kaya ang inuna lang ng ating kliyente ay magpalit ng thermistor, no? Pero para sa akin medyo hindi na talaga ganun kalamig, nawawala yung lamig. Pero syempre, kagaya ng sinasabi natin dito, ang masusunod talaga dito ay yung kliyente natin kung ano lang yung muna yung ipapagawa niya. Pero nag-o-offer tayo based dun sa nababasa ng ating gauge, dun sa ating obserbasyon. So nagbe-base tayo na all-in na. No, pero syempre nga medyo mataas ng konti kaya papatunayan muna natin ng thermistor. Pero syempre magbabase pa rin kami pagbaba ng ating evaporator kasi pag yung evaporator po ay durug-durug na, baka hindi nakaka-sense na maganda yung sensor kaya hindi siya nag-automatic. Okay, so papa-pull out lang natin muna itong ating evaporator mga bossing. Ito na yung ating dashboard mga bossing. Sinisimulan natin kalasin, no? Kasi may mga nagdudukot nito sa ilalim kaso napakahirap at hindi mo na maibabalik yung tornilyo dun sa likod na likod, kaya hindi natin to basta dinudukot lang. Kaya mas gusto nating i-pull out dahil nga yung trabaho na parang sabihin natin sige nakatipid ka ng labor pero nababypass naman yung trabaho or nasa-shortcut. Kasi pwede mo siyang matanggal yun nandun sa ilalim pero ang hirap na niya ibalik. Kung wala kang sapat na tools para gawin yun, mababypass mo yung trabaho. Imbis na maglalapat na maganda yung plastic sa housing o yung housing, magkakaroon ng problema. No? Tas ang daming gas-gas na mangyayari kasi nga mahirap siyang ibalik. So yung pagbunot pwede mong hatakin pero yung pagbalik ang hirap. Lalo na mga bossing kung ang evaporator ay papalitan pa. Pagka po kasi replacement ng kinabit na evaporator dyan, mas hindi siya eksakto accurate na 0-0. So may mga pagkakataon na ang hirap ikabit ng expansion valve sa labas. Okay, so kaya pinapatanggal talaga natin tong dashboard natin.
Mga bossing, yung ating expansion valve, pwede ko siyang husgahan na kasama si expansion valve talaga na kailangan palitan. Dahil yung pinakang hotline natin ay ito yung tuyo na dun sa ilalim. Kita ba? Kumpara dun sa ating suction. So kaya palagay ko itong expansion valve, nagka-cut off to or hindi na nagbubukas na maganda. Kaya nag-yellow kasi yung lamig sa loob na nakuha natin ng 15, hindi siya maituturing mga bossing na may problema sa thermistor eh. No, pero syempre dahil 2 years na rin daw to na hindi na ibababa at hindi mo rin maikakabit yung bagong thermistor na hindi binababa evaporator, papabaklasan natin siya, no? Pero isa yan sa mga nakikita natin based sa reading kanina na napakababa. Para sa akin nagbabara yung expansion valve natin sa harapan, no? Pero magbabase pa rin naman tayo dun sa evaporator natin kung ano makikita natin itsura. Eto na mga boss, itong ating evaporator na pull out na natin at eto na nga yung itsura. Saan nakabaon yung thermostat natin? Kabila. Sige. Tanggalin niyo pa. May dala rin yung ating kliyente na thermistor. So, rig din naman daw tong thermistor na binili niya kasi siguro dahil may mga natanungan na rin siya na pag nagiyelo ay thermistor ang may problema. Okay, so ngayon mga bossing, lalagay natin to pero para sa akin wala rin dito yung problema ni bossing, no? Kasi iba kasi yung lamig na naobserbahan natin kanina saka siya nagyelo. So yung expansion valve ang may problema dyan pag gaganon. Or, syempre dahil madumi tong ating evaporator, kaya papalinis muna natin lahat yan. So, dahil nandyan na rin naman yung bagong thermistor, isasalpak na lang natin. Pero, mag-a-advise ako na mag-tap na lang din ng isang manual para kung talagang gusto niyang galawin yung, o pabilisin yung automatic, hindi na magagawa kasi neto yan mga bossing. Kasi nga, wala namang adjustment tong ating thermistor na original. So, heater yung mayroon dito. So, palinis muna natin to para mapacheck natin kung may leak. Okay mga bossing, na leak test na natin tong ating evaporator. So inoobserbahan natin kung may lalabas na leak, pero mukhang wala naman. Yun nga lang, yung kondisyon niya hindi na talaga siya ganun kaganda dahil nauubos na o nalalaglag na yung ating mga pins ng ating evaporator. So original pa mga boss eh, oh. Nandiyan pa yung barcode ng original. So, tingnan na lang natin to mga bossing kung papasoli pa ng kliyente sa atin to, no? Kasi, syempre, tanggal dashboard ulit kung magpapalit siya sa susunod. Pero kung tatagal pa naman ng taon to, di makakatipid pa naman sila. Pero ngayon, wala naman siyang leak. Meron akong 200 PSI. Syempre, primary check-up natin yan. Iba yung standby, iba yung gumagalaw. Pero wala naman siyang nagpapakita mga bossing. Okay? Mga bossing, nagkasundo kami ng ating kliyente na magpalit na lang ng panibagong evaporator, no, kaysa solid natin itong nakikitaan natin na hindi na ganong kagandang kondisyon ng pyesa niya. So para sa akin, very good yung ganon dahil kagaya ng sinasabi ko, mauulit-ulit yung pagbaklas ng dashboard para lang palitan kung magkakaroon ng issue tong ating evaporator. At syempre kasabay na natin yung expansion valve na sinasabi natin na isa sa may problema kung bakit nagiyelo rin yung ating tubo. Okay, so very good na to. Mamaya malalaman natin kung ano eksaktong reading ang ibibigay nitong valve na to at syempre yung response ng ating evaporator. Ito na mga bossing, ang ating thermistor ay dito nakasalpak sa ating likuran kung saan huling tatamaan ng hangin. Okay, hindi sa harapan. Nandito sa likod para ma-sense niya ng maganda yung lamig na magagawa nitong ating evaporator or cooling coil. Okay, so pabalagyan ko na lang din ng foam sa gilid para masigurado natin na walang makakadaan sa gilid ng ating evaporator na hangin na hindi malamig.
Okay, binabalik na natin yung ating dashboard mga bossing. At syempre, meron kaming final leak test dito sa aming system upang makita natin kung may leak yung ating system, no? So nagkaroon din kami ng nilagyan natin ng nitrogen o yung ating pang leak test na pressure 250. So ang tinanggal lang naman natin dito ay itong ating dugtungan sa harapan. Yan, yung expansion valve na yan. Okay, so yan ang ititrace natin, pero sasama na natin yung ibang piyesa natin. Yung ibang mga dugtungan na pwedeng ma-check natin kung may leak o wala. Pero magbe-base din tayo sa ating kinargang nitro kung bababa or mababawasan ba yung ating nilagay na hangin. Okay mga bossing, ito na yung ating final. Nag-automatic na yung ating compressor at syempre hindi na nag-yellow yung ating suction line. So ibig sabihin dito mga bossing, ang may problema rito ay hindi thermistor kundi expansion valve kung bakit siya nag-yellow. Kasi bakit? Ang lamig kanina sa loob nung nakuha natin ay nasa 18-15. Ngayon ang hinihingi ng ating thermistor sa loob na para mag-automatic siya ay, tingnan nyo kung gaano kababa, 5. So ibig sabihin, tas ito kanina nasa 20 lampas to, nasa 10 na. Ito sa kanya hindi naman nakapasok sa loob, sa labas lang. So ibig sabihin, yung hinihingi ng ating thermistor sa loob ay ganun kalamig bago mag-off. Ang problema, hindi nga mag-off dahil nga hindi napapalamig ng ganun kalamig ang evaporator. Pero bakit nag-yellow? Nag-yellow siya dahil sa expansion valve. Okay? So mga bossing, share lang namin sa inyo to, dalawang klase kung bakit mag-yellow ang ating suction line or yung ating aircon. Una, hindi nag-off. Pero bago siya pasukin ng thermistor o thermostat, dapat sigurado ka na nasa tama rin ang reading, nasa tama din yung response ng lamig. Pero kung hindi nga nagko-control yung ating expansion valve mga bossing, hindi talaga siya lalamig na maganda. Kasi nga, nag-yellow. Okay, so ayun lang ito yung na-encounter natin dito sa ating APB. Nag-yellow yung suction line at hindi nag-automatic. Pero ngayon mga bossing ay very good na. Okay, ayun lang mga bossing, papaalam tayo sa ating kliyente. Pero paobserbahan pa natin to. Pero malaki na, ayun na yung mga bossing ang layo na nung binabatong lamig. Siguro saglit lang din naman kami nag-testing kanina. Sasag-yellow na kagad. Ngayon, halos kaparehas lang din naman nung minuto kung kailan kami nag-testing, hindi na nag-yellow at nag-automatic na. Kaya masasabi nating very good na to mga boss. Sige. 1, 2, 3.